at kung nahack yung Facebook account mo, panoorin mo tong video na to para mabalik at ma-recover yung Facebook account mo. Enter login code to continue. So, kailangan daw ng code generator, which is yung code nga tinatawag natin sa natin makukuha. What's up sa inyo mga tropa? Kamusta kayo at kamusta naman ako? So ngayon sa araw na to, alam nyo na yung pag-uusapan. Nakita nyo na sa title kung ano nga ba yung dapat pag-usapan natin sa araw na to. Ngayong 2021 ay nakita ko na marami pa rin nagko-comment na iba-iba yung sitwasyon nila at kung nahack yung Facebook account mo, panoorin mo tong video na to para mabalik at ma-recover yung Facebook account mo. At syempre sa video na to, malalaman nyo rin kung saan nga ba nakukuha yung recovery codes na tinatawag para makapag-login ulit at mabalik yung Facebook account nyo. Kailangan kasi yung code kasi nga naka-enable yung two-factor authentication. At kadalasan, dun sila nahihirapan kaya hindi nababalik yung Facebook account nyo. Siyempre, para makapag-proceed na tayo at magpatuloy sa tutorial na to sa Facebook recovery, huwag mo kakalimutang i-like tong video na to para mas marami yung makanood at ma-recommend tayo ni YouTube. At the same time, i-subscribe mo na rin tong YouTube channel natin at siyempre, pindutin mo yung notification bell at yung all para sure na updated ka sa mga updated tutorials ko. Panoorin mo muna tong video na to kasi ito yung unang step which is nagawa ko na nakaraan. Ipe-play ko yung video na to in 3, 2, 1. Kapag nandito na kayo sa Chrome, isi-search nyo lang at itatype nyo lang yung facebook.com/login/identify. So ito yung unang step natin. Sa Chrome kayo pupunta. Pindutin mo sa baba yung search by your email or name instead. Pag pindot mo nyan, pwede mo nang ilagay yung full name mo, which is lalagay ko yung main account ko na gusto kong i-recover. Pindutin natin yung search. At the same time, lalabas yung mga account na related dyan. At sa akin, lumabas is tatlo. So, yung primary, secondary account ko, and yung isa is hindi ko naman alam. Pipindutin ko yung main account ko. Choose your account. Kapag na-find mo na yung account mo, is try entering your password. So, ang problem nga dito, ang issue is hindi talaga natin alam kung ano nga ba yung password natin. Dahil nga, na-hack. Try another way. Nasa baba ng login. Is lalabas yung send code via email address. Kapag binaba mo naman yan at pinili mo yung SMS or text message, is may hint na dalawang number sa dulo na doon marireceive yung code para mabuksan ulit yung Facebook mo at mapag-reset ka ng password. Kaya pipindutin natin yung no longer have access to this. Yung nasa baba. Sabihin, hindi na natin ma-access yun. At lalabas na dyan, finally, yung how can we reach you. So kailangan nyo palang gumawa kanina. Sinabi ko ng Gmail account at ilalagay nyo yun dito. Kasi new email to. Yung email na yon is doon magsisend yung recovery link na kapag pinindot mo naman yung recovery link sa isisend sa email na yon is doon at doon mo magre-reset yung password mo at okay na yung Facebook account mo. Punta na tayo dito sa Chrome. Ang ilalagay natin dyan is send valid ID to Facebook. Kapag na-type na natin yung send valid ID to Facebook is nakalagay yung unang-una, pipindutin natin yan. Confirm your identity with Facebook. Ayan. Nakita nyo, another form na naman to na pipila pa natin, which is medyo mahirap siya kasi yung iba is hindi ganun yung decision. Before we can review your account, please fill out the form below to help us verify your account. So, kailangan talaga mag-attach ng valid ID ito. At the same time, pwede yan, tatlong ID, pwede pa rin. At lagay nyo lang ulit yung login email address nyo dito. Katulad ng ginawa natin kanina. Yan. juandelacruz@yahoo.com at mobile number. Pwede naman yon at isend nyo lang rin. Sa pamamagitan na yon, ang advantage nun is makakapag-proceed kayo sa next step which is yung confirmation of identity at pwede na mabuksan yung Facebook account nyo. Dahil nga tapos na yung unang step natin which is yung confirmation of identity, punta na tayo sa tutorial ko ng pangalawang step which is yung sa recovery codes ng two-factor authentication. So ayun, kapag nagre-recover tayo, istandaan nyo sa browser tayo, sa Google Chrome at the same time, type natin yung facebook.com. Facebook.com muna tayo. Magla-login tayo. Then, pindutin yung login to another account. Kasi hindi namang akin yung re-recover, which is sa ibang tao. I-type natin yung username niya. Yan, pwedeng email, phone number. Kung tanda pa username, much better. Then, proceed tayo sa password. Yan, type muna natin. Papaste ko lang at login. Kapag nakapag-login na tayo, is may nakalagay na enter login code to continue. So, kailangan daw ng code generator, which is yung code nga tinatawag natin sa natin makukuha. Siyempre, having trouble yung pipindutin natin kasi hindi natin alam kung saan nga ba natin makukuha yon. Pindutin natin yung having trouble. Yan. Tapos, may nakalagay na can't get your code. I can find
code generator. Pindutin lang muna natin yan, unang-unang step. At nakalagay is, open the Facebook app on your phone. So, saan nga ba yung code generator na tinatawag? Mamaya, explain ko sa inyo yan step by step. So, yung code generator is sa browser yon mo kuha. So, yan. Nakalagay dyan is, back muna natin to. Kasi hindi nga natin alam to. Yan, approve from another device. Yan. Siyempre, meron dyan na wala yung phone nila. So, pag in-approve to is hindi rin pwede yung step na to kasi nga, nasa inyo pa rin naman yung phone nyo, sa code generator lang kayo, nagka-problema. So, you have to approve and save this browser from another. Subok natin. I don't have my phone. Ito yung kadalasan nangyari kapag nanakaw yung cellphone, nawala yung SIM card. So, yan. Pag pinindot natin yan, yung contact us is may lalabas na form, which is yung login approvals code issues. If you're unable to access your account because you can receive your security code, please fill out the following form. Lagay natin yung full name ng account, Rhea Carla Lopez. Yan. Ayun yung pangalan niya. Tingnan na natin yung step by step ha. Yung mobile carrier and service provider is yung Talk and Text, Smart, or Globe. Yan, lagyan natin Smart. Issues you're encountering. So, dapat ito, depende pa rin sa sitwasyon nyo to ha. I receive a code but hindi nag-work. I don't have access to my phone right now but I still have this number. I have my phone but I never receive my code. Yan, yung pang-apat tayo. Complete access yan. Sa phone number, wala na tayong access doon. And ang lalagay nyo lang is I didn't receive. Yan, lagay natin muna any code. Yan. I want to reset my password. Oy, nagkamali pa tayo doon ah. Yan. Thank you. Yan, mag-thank you kayo. Baka madagdag points yan sa pag-recover. Yan, tapos pindutin nyo yung choose file at ilalagay nyo dyan yung mga ID na pwede nating ipasa. So, yung ID dyan is, syempre yung ID nung tao na gusto nyong i-recover. So, yan, choose file lang. And also, kapag ikaw nag-recover, much better, ilagay mo dyan yung valid IDs na nabanggit ko naman sa last video ko kung ano nga ba yung mga valid IDs na tinatanggap ni Facebook. Sa pagsubmit ng ID or yung valid IDs na tinatawag natin, birth certificate, yung driver's license, make sure lang na kayo yun at malinaw yung pagkakakuha nyo at the same time, hindi expired yung valid ID para hindi masayang yung effort nyo sa pag-recover ng nahack na Facebook account ninyo. Kadalasan hindi naman talaga na-hack, which is kailangan lang talaga nating ma-recover yon because of phishing. Yung phishing is parang Facebook account rin yung itsura niya, which is kinukuha nga yung mga details nyo sa Facebook account ninyo. At syempre, dahil tapos na tayo sa dalawang step, which is yung sa confirmation of identity at enter login approval code. So, punta na tayo dito sa may Gmail natin na kailangan nating hintayin kasi hindi agad-agad yun marireview. After nyo sa step 1 is maghintay lang kayo ng kahit up to 1 week. So, kung hindi pa rin, maghintay pa rin kayo at maghintay. Dahil kapag na-confirm yung identity nyo dahil sa sinabit yung ID, may magsisend sa Gmail nyo. So, dito sa kanya is pinakita, may lumabas na thank you for submitting your ID. Yan. Thanks for confirming your identity. Please click the link below to finish the account recovery process. So, may link yon. Tapos pangalawa, alternatively, you can log into facebook.com and use the following code as your password. So, dun nga marireceive yung recovery code. Kapag nasend na sa Gmail nyo yon at may nakita kayong link na madadirect kayo sa pag-reset ng password at the same time dun sa may two-factor authentication dahil mabubuksan nyo na yung Facebook account nyo. So, sa recovery codes, may kita nyo yan dito. May nakalagay dyan na your codes. Use. Isa pa lang yung code na nagagamit niya dahil nga ito yung code para ma-recover at mabalik yung Facebook account niya. Dahil gagawin nyo lang talaga dyan is maghintay dun sa may Gmail account nyo kasi yung iba, nagmamadali sila, nagpasa na daw sila, ano bang gagawin, na-confirm na daw yung identity, saan nyo kukunin yung code. Ang pinaka-technique dyan is huwag kayo magmadali, hintayin nyo lang talaga yung sa Gmail nyo dahil ayun yung pinakamahalaga, which is yung recovery link na tinatawag. So yung code is pwede kang pumili dyan kahit saan dyan, pwede mong gamitin as long na 10 yan. So 10 yung pagpipilian nyo dyan at yung una ay yung ginamit niya. Kaya makikita nyo naka-slash na siya or naka-X na siya, which is used na yon. So sa pangalawa, kapag nagka-problema siya, kagandahan, pwede niyang screenshot to at ayun na, pwede na kayong ma-direct ulit sa Facebook account ninyo. Mo-open nyo ulit without any problem na mangyayari. So may mag-message sa akin dyan, saan po ba kinukuha yung code? Saan po ba? Pwede nyo po ba akong bigyan ng code? Again guys, hindi po ako yung nagbibigay ng code. Si Facebook po yon at pinaka-unique code yon para sa mga users ni Facebook. Kadalasan, useful tong mga recovery codes na to kasi pag nawala yung phone mo, nanakaw, na-misplace mo yung SIM card, nawala na yung SIM card, wala nang access, is pwede mong gamitin yung recovery codes para mabalik yung Facebook account mo. Recovery codes or two-factor authentication na code is may kita nyo lang sa may Gmail nyo
once na na-direct na kayo at na-open nyo yung Facebook nyo na nire-recover nyo sa my browser, na kung saan may 2-factor authentication sa setting at dun yung makikita yung recovery codes. Kasi kadalasan dyan kapag na-phishing ka is kailangan talaga ma-confirm yung identity mo para mapatunayan or proof na ikaw talaga yon at hindi yung ibang tao. Kung napalitan ng Hotmail yung Facebook account mo, pinakamagandang step yon, yung confirmation of identity, na kung saan magpapasa ka ng mga certain valid IDs na tinatanggap ni Facebook. Hanggang 3 IDs yon, mas maganda para ma-confirm agad yung identity mo. At syempre, mag-send agad sa Gmail mo. At syempre, kung meron ko pa rin mga katanungan sa isip mo at the same time malilito ka, pwede ka naman mag-comment dyan sa may comment section sa baba. At gagawin ko yung best ko, matatry ko na replyan kayong lahat. At the same time, pwede nyo i-follow sa mga social media accounts ko. May kita nyo naman dyan dito sa may kahit saan dyan. At syempre, maraming salamat sa panonood. At syempre, mag-subscribe kayo, mag-like, mag-comment, or kung ano pa man, pa-shoutout. Pwede yan dito sa YouTube channel ko. Para naman sa mga nagtatanong kung bakit wala akong upload, this week is mahirap mo talaga mag-time management, which is mag-balance ng pag-aaral. Estudyante lang po ako. At the same time, mabigat na yung mga subjects and schedule ko. Kaya pipilitin ko pa rin mag-upload dito sa YouTube channel natin. Peace out, like, comment, and subscribe. At pindutin mo yung notification bell at yung all para sure na updated ka sa mga future uploads ko. Peace! One love. Happy 82,000 subscribers! Peace!